Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mga kaibigan, mga kasama, mga magulang. Ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. Itong kapatid ninyo, ang kapatid na Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, dito na naman para ipagpatuloy ang ating paglingkod sa inyo sa pagbigay sa inyong lahat ng mga kasagutan tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ang tingin po natin dito ay isang liwanag o light. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, sa mga panahon ngayon, ang simbahang Katoliko, daming umiiwan sa pananampalatayang ito dahil hindi po hanggang ngayon nauunawaan ang ilan sa mga katuruan ng simbahang ito. Okay, ang naiwanan nating topiko ay tungkol sa mga imahin o mga ribulto. Sa hindi pa natin ipagpatuloy ang topikong ito, mga kaibigan at mga kapatid, dahil bukas ating eleksyon na, bigyan sa muna natin ng kahit na ilang minutos lang na talakayin natin ang kahit na kaunti lang, mga kaibigan, mga kapatid, ang tungkol sa ating eleksyon para ma-remind tayo kung ano ba ang dapat nating damdamin sa eleksyong ito. Bali, mga kaibigan, mga kapatid, para mapatnubayan po tayo sa ating eleksyon bukas. Bukas na, mga kaibigan at kapatid. Okay, by the way, Mayo 12 po ngayon, no? Mayo 12, 2013. So bukas, Mayo 13, ang eleksyon na natin. Mga kaibigan at mga kapatid, by the way, nakalimutan kong i-greet sa inyo na ngayon pala sinicelebrate natin ang Happy Mother's Day. Araw po ngayon ng mga ina. Kapag magdiriwang ta sa kaarawan ng mga ina, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, hindi po natin maiwasan na isipin ang ina sa lahat. Ibig sabihin, ang ina natin sa pananampalataya. According sa ating Catholic faith, no? Pananampalatayang Katoliko, ang ina po natin sa pananampalataya ay ang walang iba, no? Ang mahal nating ina, mahal na Maria. Mama Mary, mga kaibigan, no? Mga kapatid at mga magulang.
dahil siya po ang huwaran sa lahat ng mga ina. Ang unang ina na nakilala natin sa Biblia ay yung si Eva. Pero ang ina na yon ay hindi ina na matawag nating huwaran o example dahil hindi siya nakapasa sa eksaminasyon na binigay sa Diyos sa kanya o sa kanila o sa kanilang dalawa, ang kanyang asawa na si Adan. Nahulog sila sa kasalanan. Hindi nila nasunod ang utos ng Diyos, kaya hindi natin masabi na huwaran ang kanilang ginawa o huwaran ang pagkaina ni Eva. Pero may ina o may babae na parang good news o unang good news na binigay ng Diyos dahil yung unang ina natin, unang babae na si Eva, nahulog yon sa kasalanan. Pero may another woman, may ibang babae na magkaiba po sa kay Eva. At wala pong iba ang ibig nating isabihin, mga kaibigan at kapatid at mga magulang, mahal nating ina na Maria. Kung tandaan natin, kung basahin natin ang Heneses Kapitulo 3, versikulo 15, no? Heneses Kapitulo 3, versikulo 15, na may babae riyan na nilarawan na magkaiba sa kay Eva. Ang babae na yan ay parang hindi talaga madala sa demonyo, di ba? Hindi ko na lang basahin dahil hindi po Mariology ang topiko natin ngayon. Pero kung basahin ninyo ang Biblia ninyo, ang Genesis 3:15, talagang iba ang babae na tinukoy diyan. At ang babae na yan, walang iba, ang ating mahal na ina. Saan po natin mapatunayan yan? Yung sa panahon ng New Covenant na, nang tinawag ng ating Panginoong Jesucristo ang mahal na ina niya na babae. Ang babae, tinawag niya na babae, hindi po sabihin natin na walang respeto ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ina. Hindi po ganyan ang pag-intindi natin na bakit tinawag niya na woman o babae ang kanyang ina. Ibig ba sabihin hindi siya nagrespeto? Kayong mga Katoliko, bakit nagrespeto? Nagbigay papuri, nagbigay yung mga pinipraise natin always si Mama Mary, no? May mga titulo siya na sa kaniyang pagkahuwaran na ina, yung Mother of God, yung pagka-Theotokos niya. Bakit ganyan kayo? Sabi nila, mga Katoliko, na mismo nga ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagrespeto sa kanya, tinawag lang na woman. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po ganyan ang pag-intindi. Very sure ako. Bakit ang bokabularyo natin ngayon ang gagamitin natin na hindi naman sa panahon ngayon ang nangyari noon? Sa panahon kasi ng mga Hudyo noon, ang pagtawag na babae sa isang babae, hindi po yan ibig sabihin na walang respeto. Pinakamalaking honor na yan. Walang mali siya sa kanilang panahon. Kapag ang isang babae ay tatawagin lang na babae, walang mali siya. Wala sa bokabularyo nila noon, hindi nila ugali na intindihin na walang respeto ang isang tao na tatawag sa yung sinabi na natin babae sa isang babae. Hindi katulad ngayon, dahil nasa bokabularyo na natin na kapag tawagin mo ang isang babae, hindi sa kanyang pangalan, babae lang, parang may mali siya na agad. Bigyan na nating maling pakahulugan o iba na, talagang ganyan naman tayo, di ba? Bigyan natin na, bakit hindi mo ako tinawag sa pangalan ko? Meron naman akong pangalan. Di ba? So walang respeto ka. Sa ngayon na, pagkaintindi natin, walang respeto ka kung tatawagin mong
babae, ang isang babae na meron namang pangalan, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang. Pero noon sa kanilang panahon sa mga Hudyo, hindi ganon ang pag-intindi nila. Wala sa bokabularyo nila yon. At isipin mo naman kung sasabihin mo hindi nagrespeto ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ina, malabo po yon. Parang binigyan natin ng kasalanan ng ating Panginoong Hesukristo na wala pa naman siyang kasalanan na nagawa, di ba mga kaibigan, mga kapatid? Biro mo, may mga kapatid natin na mga hindi Katoliko ngayon na bakit daw tayong mga Katoliko nagrespeto kay Santa Maria, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagrespeto sa kanya, tinawag lang na babae. Mga kaibigan, mga kapatid, uulitin ko, hindi ganon ang pag-intindi. Hindi ganon ang pag-intindi. Unang theological o yung sinabi ng mga teologo natin sa pananampalatayang Katoliko, para po malaman natin yung babae na tinukoy sa Genesis 3:15, yung proto-evangelium na bersikulo, mga kaibigan, mga kapatid. By the way, ano ba ibig sabihin proto-evangelium? Unang good news, unang magandang balita. Yung proto-evangelium, kung ano ang ibig sabihin yan. Proto-evangelium na bersikulo, yung Genesis 3:15. Bakit sinabi nating unang magandang balita? Dahil pagkatapos nahulog sa kasalanan ng unang mga magulang natin, Adan at Eva, meron agad na magandang balita na inihayag o binigay ng Diyos sa atin. Yung talata na yan, Genesis 3:15. Gusto niyong babasahin muna natin yan, mga kaibigan, mga kapatid? Okay, ito na. Nahanap na natin. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Pasensya na sa pagbasa ko. Hindi pa ako sanay sa pagbasa ng Tagalog dahil Bisaya po ako. Napilitan lang akong mag-aral ng Tagalog dahil gusto tayong makalingkod sa inyo, sa inyong lahat ng mga kapatid ko, mga Pilipino. Hindi kasi lahat mga Bisaya mayroong mga Tagalog. At saka naka-live stream po tayo sa website ng RMN Dipolog. So ibig sabihin, makita po tayo sa buong Pilipinas kung naka-internet at naka-access sa ating website, no, sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Sino pong babaeng tinutukoy dito? Sabi ng iba na ang babae po daw ang na tinukoy dyan, walang iba si Eva. Pero sabi ng mga Katoliko, o naming mga Katoliko, hindi po si Eva ang tinutukoy dito dahil si Eva ay nahulog sa kasalanan. Pero ang babaeng ito, iba po ito dahil anong sabi? Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo at binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ibig sabihin, itong sinabihan dito ng Diyos, yung serpent, yung ahas na nagtempa. Ano ba yun sa Tagalog? Nagtemp. Dinaya, no? Sabihin na lang natin dinaya. Nadaya kasi noong ahas, yung ahas na noon, yung tinawag natin yung demonyo kasi yung ahas na yun na nag-deceive o nang daya, no? Ni Adan at Eva. Nagpadaya naman si Adan at Eva. O sinabihan yung ahas na nandaya sa kanila, kayo at ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang babae ito ay hindi madala o hindi nakuha ng ahas. So hindi si Eva po ito, wala pong ibang tinutukoy dito, ang ating mahal na ina. Sa pagkasabi dito, wala pa ang ating mahal na ina dahil hindi pa
hindi pa napanganak ang ating mahal na ina sa panahong ito. Kaya sinabi natin na parang prophecy po ito. O hula po ito na tinawag nating Proto Evangelium, unang magandang balita. Bakit unang magandang balita na binigay ng Diyos? Dahil sa pagkahulog ng unang mga magulang natin, Adan at Eva, meron agad magandang balita na binigay ang Diyos. Na kung malayo man tayo sa Diyos, meron tayong masandalan natin itong babae na ito dahil siya ang hindi madala sa ahas. Biro mo, kayo at ng babae aking pag-aawayin. Theological ang explanation, ang pag-intindi dito. Hindi po yung unawa-unawa lang na sa sarili natin. Baka magkamali po tayo. Kayo at ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ano ba ang binhi na tinukoy dito? Binhi ng babae na aawayin sa binhi ng ahas. Yung binhi ng ahas ay yung nadala o nadaya ng ahas, di ba? Yung mga taong hindi sumunod sa mga aral ng Diyos. So parang distinguish dito ang dalawang klaseng kawan. Yung kawan na nadala ng ahas o nadaya ng ahas ng demonyo, at yung kawan na nadala sabihin na natin kaisa sa babaeng tinutukoy dito sa Genesis 3:15, yung mga taong tunay na mga anak ng Diyos. At yung binhi ng babae na tinutukoy dito na personal, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang. So ano ba ang away na tinutukoy dito, mga kaibigan at mga kapatid? Anong war ba ito? No? Anong klaseng away ito? Yung boxing ba o yung pag-aaway ba ng mga politiko natin ngayon? Hindi. Ang away na tinukoy dito ay yung tinatawag nating battle between the forces of evil and good. Between good and evil. Yung may mga katuruan ng Diyos na parang mahirap nating susundin dahil merong demonyo na palaging nandadaya sa atin. Parang masarap kasi sa ating feeling ang pandaraya. Pandaraya ng demonyong ito. Marami sa atin ang nadala. So kaya merong nagawang kaawan rin ang demonyo. Mahirap sabihin natin ito, mga kaibigan at mga kapatid, dahil hindi magandang pakinggan na meron palang kawan, meron palang grupo, meron palang simbahan ang demonyo. Pag sinabing simbahan o iglesia, sangkatauhan kasi yan grupo ng mga tao yan. Pero dalawang grupo. Grupo na nadaya ng demonyo at grupo na hindi nadadaya. O kung nadaya man, pero nabalik sa Panginoon. Katulad siguro ninyo ngayon, merong baka noon nadaya kayo pero ngayon nabalik na kayo sa katotohanan. So good for you. So let us akayin naman natin yung hindi pa nakabalik, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid. So tandaan po ninyo itong talatang unang binigay ko sa inyo, ang Genesis chapter 3 verse 15, na ang babae na tinutukoy dito, wala pong iba, ang mahal nating inang Maria. Especially sa John chapter 2, sa New Covenant, John chapter 2 verse 4 ba, kung hindi ko nakalimutan, hindi ko na lang babasahin, na yung naubusan ng bino o ng wine
yung may kasal doon na nangyari, parang sa kanilang panahon kung maubusan ang isang selebrasyon na kagaya sa kasal, naubusan ng wine na ibigay sa mga bisita, parang nahihiya sila. And then parang hindi mahihiya ang bagong kasal sa selebrasyon na yon. Nag-isip ang ating mahal na ina. Sinabihan niya ang kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo, babae, what I have to do with thee? Ano ba ang magawa ko with you? Tandaan nyo na merong mga hindi magandang translation po sa talatang ito, John chapter 2 verse 4. But ang magandang translation ay yung hindi parang walang respeto ang ating Panginoong Jesucristo. Meron kasing mga translation na parang gusto nilang ituro ba, imulat sa mga isipan ng lahat na magbabasa sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagrespeto sa kanyang ina. Pero hindi ganon. Kahit nabasahin nyo sa translation ng King James Version, no? Yung King James Version, mga kaibigan, mga kapatid, translation na yan, Protestant translation yan. Pag sinabing Protestant translation, hindi po Catholic translation, di ba? Merong Protestant translation kasi na Biblia ay yung King James Version. Pagbasahin natin ang King James Version sa John chapter 2 verse 4, maganda ang translation na yan dahil hindi natin masabi na hindi nagrespeto ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ina. So, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ina, woman. So, sa ating intindi ngayon, bigyan natin agad ng maling pagkahulugan. Hindi nagrespeto ang ating Panginoon Jesucristo dahil tinawag lang niya na woman o babae ang kanyang ina. Ulitin ko, hindi ganon ang pagkaintindi nila noon. Daming mga scholar ng Biblia, especially Catholic scholars, ang nagsasabi sa atin na kung bakit woman ang ginamit na ng ating Panginoon Jesucristo na itawag sa kanyang ina, parang malaman natin na yung babae na tinukoy sa Genesis 3:15, walang iba ang ating mahal na ina, Birhen Maria. So bakit tinalakay natin ito? So hindi pa natin ituloy yung paksa natin tungkol sa mga imahen at larawan o mga ribulto, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil nag-celebrate tayo ngayon o nagdiwang tayo ngayon sa kaarawan ng mga ina. So para ba yung mga ina natin maalala nila o ma-remind sila na meron palang babae na dapat tuunan nila ng pansin, na parang gawin nilang example o huwaran. Walang iba na babae ang tinukoy natin, ang ating mahal na ina, Birhen Maria. So, ibig sabihin, ano ba ang pagkababae sa mahal na ina natin, mahal na ina Maria, Mama Mary? So, anong uring pagkababae siya? Siya ba ay babae na palaging hindi susunod sa kung ano ang utos ng nasa taas niya? Ano bang nasa taas niya? Yung Diyos. At saka ang ating Panginoong Jesucristo, no? Bilang Diyos, mas mataas, no? Ang dignity ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, kahit na anak lang siya ni Mama Mary, di ba? Pero bilang Diyos, talagang tawagin ni Mama Mary ang ating Panginoong Jesucristo na Panginoong Diyos. Bilang Diyos. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Ano ba ang relasyon nila? Ano ang relasyon ni Mama Mary sa Ama at sa anak? Meron bang kagustuhan ng Diyos na hindi tinupad ni Mama Mary?
lahat tinupad. Walang hindi tinupad. Biro mo, nagdalang tao siya. Hindi niya at first parang hindi niya matanggap bakit nagdalang tao siya. Wala namang lalaki ang responsable sa kanyang pagdalang tao. Parang hindi niya matanggap, pero nang sinabihan siya ng anghel, naunawaan niya. Hindi dapat siya magalit o hindi dapat siya matakot. O dahil nagdalang tao siya nang dahil sa Espiritu Santo, nang dahil sa Diyos. Tinanggap niya kung ano ang sinabi ng anghel sa kanya. So ibig sabihin, walang sinabi ang Diyos na hindi tinutupad ni Mama Mary. At kung tingnan pa natin ang ibang mga talata ng Biblia, yung sinabi ni Mama Mary na kung ano ang inuutos daw ng kanyang anak, dapat daw susundin natin. Ibig sabihin kung ano ang sabihin sa kanyang anak, sundin natin. So, tingnan natin sa Biblia kung ano ba ang inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo? Halimbawa, yung sinabi niya diyan sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 17, na kailangan tayong magtanong sa simbahan niya, na kahit na yung mga tao sa simbahan ay magkasala rin dahil mga tao lang, pero bakit binigyan niya ng authority na magre-refer tayo? Kung may katanungan tayo kung anong gagawin natin, kung gusto nating alamin tama ba ito o mali, ang puntahan natin ang simbahan, magre-refer tayo. Ibig sabihin, gusto ng Panginoong Jesucristo na maging obedient tayo sa kanyang simbahan. So kung ang mga ina natin ngayon, paalala lang, kung ginawa nating huwaran, example si Mama Mary ay masunurin sa ating Panginoong Jesucristo at masunurin din sa simbahan. Dahil yun ang turo ng kanyang anak na kung meron kayong mga tanong tungkol sa paniniwala, kung hindi na kayo makasiguro kung ano ba tama at mali, puntahan niyo ang simbahan. At sabihin natin, mga ministro, mga pare, mga tao rin, magkasala. Hindi naman, totoo naman yan, pero bakit sinabi ng Panginoon na talagang mag-refer tayo, makinig tayo sa kanyang simbahan? Hindi naman sinabi ng Panginoon, pakinggan nyo o sundin nyo yung turo ng isang ministro o ng isang pare na magnakaw tayo. Hindi naman yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung mga katuruan na binigay niya sa kanyang simbahan, na tinuro ng simbahan, yun ang ating susundin. Hindi yung mga mali nila, yung mga personalan nila, may iba yun. Haharap naman sila sa Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Pero yung religion, yung faith, yung pananampalataya, iyon ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Natuparin natin. Halimbawa, yung issue tungkol sa yung RH bill na naging batas na ngayon. Yung parang sa tingin natin, moral corruption bill, no? Moral corruption bill yan na naging batas. Dahil, bakit sinabi natin corruption yan na moral? Dahil unang-una, hindi sinusunod kung ano ang turo ng simbahan. Masakit po ito, pero ito ang katotohanan. Ang tunay kasi na gobyerno ay hindi sasalungat sa simbahan ng Diyos. Unang-una, yung kapangyarihan ng gobyerno ng tao, galing yan sa Diyos. Kung basahin natin ang aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 7. Saan ba galing ng kapangyarihan ng gobyerno ng tao? Galing sa Diyos yan. Dahil kung walang pahintulot ang Diyos na makagawa tayo ng mga gobyerno na sarili natin dito sa mundo, hindi magawa ito. Nagkaroon tayo ng mga gobyerno dito sa mundo
Dahil may patnugot ang Diyos. So, ang kapangyarihan sa mga gobyerno ng tao ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, kung galing sa Diyos, magrespeto naman sana ang mga gobyerno sa Diyos. Bakit sabihin natin, magrespeto tayo sa Diyos? Kaya nga, tinawag ang kanyang pangalan sa preamble ng ating batas, di ba? Pero ano ba ang sinabi ng Diyos? Ano ba ang mga katuruan ng Diyos? Di ba nagsabi ang Diyos na magtatag siya ng isang iglesia? Na parang kung may mga tanong tayo, ano ba ang puntahan natin? At saka parang may unity tayo, talagang may central office po. Dahil kapag sino-sino lang pakinggan natin, walang pagkakaisa dahil magkaiba po ang isip ng tao o anong mga grupo ngayon. So para may unity tayo, kailangan siyang magtatag ng isang iglesia. Katulad sa pagsasabi natin, bakit iisa lang ang Diyos? Parang may unity tayo sa pananampalataya dahil kung marami ang Diyos at magkaiba ang kanilang mga katuruan, walang unity, walang pagkakaisa. Kaya iisa lang ang Diyos. So, iisang Diyos, ibig sabihin, isa lang ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Pero mahirap sa ating panahon ngayon dahil ang ating gobyerno ay hindi namimili ng relihiyon. Dahil sa batas na freedom of religion, kung ating isipin yung freedom of religion, mga kaibigan, mga kapatid, yung democracy na batas natin, mga kaibigan, mga kapatid, maganda yun. Pero may disadvantage dahil parang indirect polytheism, no? Masakit sabihin ko ito, mga kaibigan, mga kapatid, dahil batas yan, wala tayong magawa. Freedom of religion. Ibig sabihin, pantay-pantay ang tingin natin sa mga relihiyon sa mundo. Magkaiba ang mga katuruan ng mga relihiyon sa mundo, di ba? Ibig ba sabihin maraming Diyos? So parang indirect polytheism ang gobyerno natin. Masakit ito, pero ito ang totoo. Indirect polytheism. Why? Ang Diyos ba nagtuturo na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos? At meron namang relihiyon na, no, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat puro relihiyon ito. Iba-iba ang pananaw tungkol sa Diyos. Parang sinabi natin, parang ang Diyos ay Diyos sa hindi pagkakaisa. Mali po yun. So talagang masakit po ang turo na ito, pero ito talaga ang totoo. Sa katunayan nga, hindi ko gustong ipangaral ito dahil parang divisive. Parang may pinapanigan. Wala tayong magawa. Ang katotohanan ay iisa. Hindi po 2 o 3 o 4. Iisa lang dahil iisa lang ang Diyos. Pero kailangang suriin natin sa lahat ng mga relihiyon ngayon, anong relihiyon ang talagang nasa kanya ang fullness of the truth? Hindi ko naman sinabi na sa ibang mga relihiyon ay walang katotohanan. Meron. Dahil hindi naman sinusulo ng Diyos o sa kanyang religion ang mga katotohanan. May katotohanan din sila dahil yung Biblia, katotohanan yan. Ginamit nila. O yung mga turo nila na maganda na hindi naman salungat sa tinuro ng simbahan natin. Totoo yun. So, ibig sabihin, yung mga protestante, meron silang katotohanan kung tinuro nila ang tama, katulad na yung magbagong buhay tayo, na hindi tayo dapat gagawa ng kasalanan. Totoo yun, katotohanan yun. Pero pag sinabi na nating fullness of the truth, lahat na katotohanan tungkol sa Christianity, nasa kanila ba, nasa protestantismo ba, ay yun ay questionable po. Dahil halimbawa, yung Sacrament of Confession, yung magpatawad ang Diyos sa pamamagitan ng mga pari o mga ministro. Andyan sa Biblia yan. John chapter 20 verse 19 to 23. Sa ibang mga religion, walang confession. Dahil sabi nila, ang Diyos lang daw ang makapatawad ng kasalanan. Totoo naman yan. Pero hindi tayo makadikta sa Diyos kung gamitin niya ang mga tao sa pagpatawad ng mga kasalanan. At yun naman ang ginawa niya
John chapter 20 verse 19 to 23. Totoong ang Diyos lang ang makapatawad ng ating mga kasalanan. Pero kung gagamitin ng Diyos ang mga tao sa pagpatawad ng kasalanan, hindi tayo makaik yan. Wala tayong magawa niyan. Katulad sa yung walis, dahil sabi kasi nila, bakit makalinis ba ang mga pari na makasalanan din sila? Yes, pero tandaan natin yung walis na may dumi, makalinis pa din, di ba? Kung gagamitin natin sa pagwalis, yun, alam naman natin yung mga kaparian natin dahil tao lang sila. Maaari silang magkasala, pero kung gamitin sila ng Diyos, katulad ng isang walis, mga kaibigan, mga kapatid, makalinis rin sila. Dahil ginamit sila ng Diyos. Basahin niyo ang John chapter 20 verse 19 to 23. Basahin ko ito muna, mga kaibigan, mga kapatid. Masyadong mahaba ang ating explanation, no? Tungkol dito, mga kaibigan, mga kapatid. Yung sinabi ko tungkol sa eleksyon, hindi ko pa natalakay. Pero importante po lahat ito. Sana hindi tayo maubusan ng oras na matalakay pa natin ang tungkol sa eleksyon. Siguro, i-postpone muna natin yung pagpatuloy tungkol sa mga larawan at mga ribulto dahil ang mensahe ngayon na tinalakay natin importante, no? Very important po ito dahil hindi po naniniwala, marami po hanggang ngayon ang hindi naniniwala sa otoridad ng simbahang Katoliko. Dahil parang ginawa nilang meron bang balakid ba? Parang ginawa nilang balakid yung mga negatives, yung mga kasalanan, yung pagkatao ng mga kaparian natin. Kaya wala na silang trust. Pero tandaan natin, hindi naman tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na nang dahil sa mga negatives, nang dahil sa mga ginawa ng ating yung ilan, hindi natin sabihin na lahat sila. Dahil marami namang mga pari ang mababait. Huwag nating tingnan ang kanilang mga negatives dahil ang Diyos lang ang dapat maningil. Ang Diyos lang ang dapat maningil dyan, hindi tayo. Dahil tayo ay hahatulan din. Ang Diyos lang ang hahatol sa kanila. So kung gawin nating balakid ang mga negatives sa loob ng simbahan, yung nagawa na hindi mabuti sa ilan nating mga lideres ng simbahan, ay hindi po tayo maging totoong Kristiyano. Dahil unang-una, hindi naman sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang simbahan dito sa lupa ay lahat puro santo o hindi magkakasala. Sa 12 apostles nga, merong Judas. O sa 12 apostles lang may naghudas at mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang responsible, ang responsable na mapili ang 12 apostles na yon. Hindi ako ang namili sa 12 apostles. Hindi kayong nakikinig ngayon ang namili kung sino ang maging 12 apostles. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang namili. O bakit may naghudas? Ibig ba sabihin nagkamali ang ating Panginoong Jesucristo dahil napili niya ang hindi maganda? Naghudas sa kanya? At si Pedro nga, binigyan niya ng otoridad. Binigyan niya ang keys of the kingdom of heaven na nagsimbolo yan sa pagkalabang ministro, yung pagkasanto papa. Bakit binigyan niya ng authority si St. Peter na ano bang ginawa ni Pedro sa kanya? Ano bang kasalanan ni Pedro na nagawa? Alam na ninyo, hindi ko na babasahin. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi mamimili kung sino ang gusto niyang piliin na mga siwa dyan sa simbahan niya, makasalanan man o hindi. Diba, mga kaibigan, mga kapatid? Hindi siya namimili. Dahil kung namimili pa ang Diyos, wala siyang mapili. Dahil lahat puro makasalanan. Diba kayo ngayon, sinong magkapagsabi sa inyo na wala kayong kasalanan? Lahat. Yung gusto nilang batuhin, yung babae, yung si Magdalena ba yun?
dahil makasalanan. Yun kasi ang tradisyon ng mga Hudyo noon na kapag makasalanan, anong gawin? Batuhin nila hanggang mamatay. So ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Talagang gusto na nilang batuhin yung babae na yon. Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? May sinulat ang ating Panginoong Jesucristo sa ibaba. Hindi naman sinabi ng Biblia kung ano ang sinulat ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa. At yung mga Bible scholar natin, no, sabi nila, siguro yung sinulat ni Kristo sa lupa na pinakita niya, pinabasa niya sa mga tao na nandun na gustong babato sa babae na yon na makasalanan, dahil sabi nila, batuhin natin ito dahil ito ang tradisyon na natin na yung mga makasalanan talagang batuhin, patayin natin. Anong sabi ng Panginoon? Sino yung walang nagawang kasalanan ang unang babato sa babae na yan? Tapos yung sinulat daw, sabi ng mga Bible scholar or yung nag-aaral ng mataas tungkol sa Biblia, sabi nila, baka yung sinulat ng Panginoong Jesucristo doon, yung iba-ibang mga kasalanan ng mga tao sa panahon na yon. Sinulat nila, baka sabi ni Kristo, sinong hindi nakapagnakaw? O kung ano pang mga kasalanan na nagawa nila noon, sinulat ng Panginoong Jesucristo sa lupa daw. Sabi ng mga batid, yung may mataas na pinag-aralan sa Biblia. At ito naman ang isang proof natin yung sinabi natin na patunay na hindi lahat ng mga katotohanan ay nandoon o nandito sa Biblia o nasusulat sa Biblia. Diba tayong mga Katoliko, ang paniwala natin, hindi lahat ng mga katotohanan ay nasusulat sa Biblia. Meaning, may mga katotohanan na hindi na nasulat. So, pag sinabing hindi na nasulat, so ibig sabihin, may paniwalaan pa rin tayo na hindi na nasulat. So, not Bible alone po tayo mga Katoliko. So, yung mga ibang religion na gumamit sa Biblia, sabi nila, nasa Biblia daw lahat. Anong nasa Biblia lahat na katotohanan? Ano yung sinulat ng Panginoong Jesucristo sa lupa? Hindi sinabi ng Biblia kung ano ang sinulat ng Panginoon, di ba? Pero hindi naman natin masabihin na wala siyang sinulat dahil hindi mabasa sa Biblia. Klarong-klaro na may sinulat ang Panginoon. Hindi lang sinabi ng Biblia kung ano ang sinulat ng ating Panginoong Jesucristo. So, tradition will tell us, mga batid o yung may mataas na pinag-aralan sa Biblia, sabi nila, ang sinulat ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa sa panahon na yon, yung mga kasalanan, pinakita, pinabasa ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tao na gustong babato sa babae na yon na makasalanan, si Magdalena. So parang nahihiya sila, sino yung hindi nagkasala unang babato? Nahihiya sila dahil sila makasalanan din, tapos hindi sila babatuhin. Parang unfair po yata yan, mga kaibigan, mga kapatid. So, hindi nila binato. Umalis sila, nahihiya. Sana ganun rin tayo. Especially, eleksyon na natin bukas. Kung may mga politiko tayo na nakagawa ng mga kasalanan, parang mabigat ng binigay natin na mga sinasabi natin sa radyo, kung saan-saan. Parang hindi na tayo marunong maawa sa mga taong binabato natin dahil sa mga ginawa nila. Parang hindi na natin maalaala kung ano ang turoong Kristiyano tungkol sa kapatawaran. Parang hindi na natin maalaala yung tinuro ng Panginoong Jesucristo tungkol sa humility. Ano ba yung humility? Yung pagpakumbaba. Parang kung magpataas yung iba, parang tayo din hindi papayag, magpataas rin tayo.
Parang wala nang marunong sa atin magpakumbaba. Parang nakalimot na tayo kung ano ang beauty, ano ang ganda sa pagpapatawad at pagpakumbaba, mga kaibigan at mga kapatid. May nagtanong kasi sa akin, bakit kayo sa simbahan ay walang kibo tungkol sa mga naganap daw na hindi mabuti sa ating environment daw, halimbawa dito sa Dipolog at sa ibang mga lugar, parang wala daw ginawa ang simbahan. Tungkol sa mga hindi magagandang ginagawa ng iilan sa ating mga politiko. Unang-una, ang ating mga kaparian, yung mga nangasiwa sa simbahan natin, hindi naman sila parang wala ng mga weakness, mga lapses. Mga tao rin sila, mga kaparian natin. At hindi magkakatulad ang kanilang reflections. Pero kung sabihin natin walang ginagawa, parang hindi ko matanggap yan dahil nagsimba naman tayo. At yun naman ang magawa sa mga kaparian natin na talagang sa homily nila sa simbahan, talagang palagi silang nagpaalala sa atin kung ano ang pagkakristyano. So hindi natin masabi na walang ginagawa ang simbahan. Pero baka ang gusto ninyong gawin ng simbahan yung militante, hindi po ganon. Yung batikusin ang mga tao na nagkasala dyan ng mga politiko natin, hindi ganon ang simbahan. Hindi yan turo ng ating simbahan. Paalala lang ang ginawa ng simbahan. At wag lang sabihin natin na walang ginawa ang simbahan. Dahil yung pagbabasa lang ng mga talata ng Biblia sa mga mas, paalala yun sa ating mga politiko. Hindi lang sa mga politiko, lahat tayo na sumasamba. Di ba araw-araw na may misa tayo? Palaging binabasa ang mga talata ng Biblia sa loob ng simbahan? Tapos sabihin natin walang ginawa ang simbahan? Hindi lang siguro nagre-reflect tayo. Hindi lang siguro na ito pinakinggan, basta na lang siguro dadalo tayo sa misa, pero hindi natin na-feel. Hindi natin inisip kung ano yung binasa ng pare sa gospel. No, hindi. Pero baka ang gusto ninyo, yung gawin ng simbahan, yung ginagawa ng iba na bibili ng oras sa radyo, tapos batikusin yung mga tao kung ano yung mga politikong nagkasala. Hindi ganon. Hindi na kailangan dahil yung mga katuruan sa kateksismo nakasulat sa Biblia, parang enough na siguro na magpaalala sa mga politiko natin. Pero ang problema lang, hindi kasi makinig. Tapos ang simbahan ang ating sisihin. No, mga kaibigan at mga kapatid. Alam naman natin na hindi naman Diyos ang ating mga kaparian. Meron naman silang mga weakness, mga kakulangan sa mga sarili nila. Pero yung religion nila na tinuro sa atin, yon ang maganda. Kaya huwag nating lahapin. Huwag nating sabihin na walang maganda sa loob ng simbahan pagka marami. Basahin nyo lang yung katisismo. Magisterial book ng Simbahang Katoliko, basahin nyo. Catechism of the Catholic Church. Ang ganda ng libro na yon. Nakaiyak nga ako sa mga unang pasahe lang sa libro na yan. Yung unang nagpasa ako sa libro na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Maganda ang tinuro ng simbahan. Ang problema lang kung ang mga tao, yung mga Katoliko ay hindi susunod. Sabi nila, marami na akong nakakausap na mga hindi Katoliko na, kung totoo ang relihiyong Katoliko, bakit maraming mga hindi mabubuting Katoliko? Para bang sisihin nila ang relihiyong Katoliko sa hindi magagandang mga ginagawa ng mga Katoliko. Bakit ano ba ang dahilan na matatawag natin silang Katoliko sila? Ang dahilan ba na tinawag nating mga Katoliko sila dahil lang nabinyagan sila? Mga kaibigan at mga kapatid, ang
masabi nating Katoliko ang isang tao, Katolikong tunay, kung sinusunod niya ang mga katuruan na Katoliko. So, kung sasabihin mong Katoliko ang isang tao pero nagnakaw o binibinta niya ang kanyang boto, Katoliko ba yun na tunay? Hindi. So yung mga sinabi ninyo, mga Katoliko man yan, pinagbili nila o pinagbinta nila ang kanilang mga boto, Catholic in name lang sila pero wala sa gawa. Ano bang sabi ni James? Yung may faith, yung may pananampalataya pero walang gawa, ay hindi tunay yun. So ibig sabihin, yung mga Katoliko na nagbinta ng kanilang mga boto at yung mga politiko na mga Katoliko na bumibili ng mga boto, hindi tunay na mga Katoliko yon. Katoliko lang yon dahil nabinyagan silang Katoliko pero wala silang gawa, mga kaibigan at mga kapatid. At saka gusto kong basahin sa inyo o ipaalam sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, sorry na lang, meron pa sana akong talakayin dito na hindi ko na matalakay dahil di ilang minuto na lang maubos na ang ating oras sa palatuntunan ngayon. Gusto ko lang i-refresh o basahin itong talata na galing sa isang santo, si Saint Henry. Mabuting emperador, naging santo na emperador ito, si Saint Henry, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil pag sinabing emperador, meaning may kapangyarihan siya noon. Katulad sa mga hari ngayon o mga presidente, di ba? Pag sinabing emperador, hari yon, di ba? Leader. Pero itong emperador na ito, naging santo dahil mabait. Huwaran ang kanyang pagka-leader, si Saint Henry. I-research nyo ang life niya, ang buhay niya, mga kaibigan, mga kapatid. Ang ganda. Gusto kong basahin ang isang talata na hindi ko talaga maaring makalimutan. Sabi niya, temporal power was given by God for the good of the people. Ang temporaryo daw na kapangyarihan, bigay daw ng Diyos yan. Bakit binigay ng Diyos ng temporaryo na kapangyarihan sa isang leader, mga kaibigan, mga kapatid? Ang dahilan, for the good of the people. Dahil kung ang isang leader ay mabuti o yung makadiyos, ay hindi po gagawa ng hindi mabuti ang leader na yon. So paalala lang sa lahat ng mga politiko natin ngayon, totoo bang paglingkod sa sangkatauhan kung bibili tayo? Bilhin natin ang kanilang mga boto na sagrado. Totoo ba na makabuti sa mga tao na sanayin natin silang ipagbintah ang kanilang mga boto? Uulitin ko yung sinabi ko sa yung nag-share ako sa palatuntunan dito sa RMN Dipolog. Uulitin ko. Nang binasa natin ng Biblia, kapag ang mga tao ay magpatuloy sa paggawa ng mga kasalanan, yung mamumuhay sa hindi mabuting klase sa kanilang pamumuhay, hindi po maganda ang naranasan nila. So kung totoong gusto nating bigyan ang mga tao ng magandang buhay, sanayin ba natin sila na ipagbinta ang kanilang boto? Nang dahil sa ating pera, may pera naman tayong ipagbili sa kanilang boto. Totoo bang makabubuti sa kanila ang ginawa natin? Hindi. Bakit hindi? Unang-una, hindi po gusto ng Diyos ang mga ginawa nila.
Parang pinapahamak natin sila. Parang hinahayaan nating malusot sila sa isang hindi ko na ituloy, alam na ninyo. Teka, nakalimutan ko kung anong Tagalog. Okay. Alam na ninyo kung ano ang ibig kong sabihin. Yung ipahamak ang mga tao sa harap ng Diyos, hindi po yan totoo na politiko. Hindi po makabubuti sa mga tao ang pagbinta ng boto dahil hindi yan ikasaya. Hindi po magustuhan ng Diyos yan. Parang pinapahamak lang natin ang mga tao sa harap ng Diyos. So paalala lang mga kapatid nating mga politiko, huwag natin sanayin ng mga tao na ipagbinta ang kanilang mga boto. Okay mga kaibigan, mga kapatid, ang dami pa sanang gusto kong sabihin sa inyo. Gusto ko sanang italakay bilang pagpatuloy natin sa ating paksa tungkol sa mga larawan at ribulto dahil dami parang hindi nakaunawa sa practices na Katoliko na yan. Pero wala na tayong panahon, baka sa susunod na linggo, pahintulutan pa rin tayo ng Panginoon na mapatuloy ang ating palatuntunan. So hanggang sa susunod na palatuntunan natin, itong kapatid ninyo, ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, sa pangalan ng ating mahal na ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalya.